At kaya po pantalon ang pinili. Magbukantang man sila, lang makikita. Kapag nakasaya ka, pag tumuwad ka, sigurado kita panty mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya na po kayo. Dahil po yan ang totoo. Magsalita tayo ng katotohanan, pagtawanan man tayo at siraulong palagay, ang Diyos natutuwa naman. Buhay ba ang Diyos? Naku meron. Kung magsalita kay bilis, bakit? Sinabi ba ng Diyos, pag nagsalita ka ng mabilis at malakas, ika'y demonyo? Maraming mahinahong magsalita, demonyo ugali. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya di bali ng malakas, matika, di bali ng pasigaw, di bali ng mabilis, tama, dapat lang ang sinasabi, kaysa naman doon sa, demonyo ka Sinabi pang marahan, demonyo ka Sabi naman, buhay bang Ama? O dili kaya naman, tanga ka. Sinabi pang marahan, hindi pa sinigaw, tanga. Buhay bang Ama? Mga mahal, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay buhay. Hindi sa pananalita doon mo makikitang wala kang galit o may galit, kundi sa gawa. Hindi sa tinig. Tandaan ninyo, hindi sa boses, hindi sa himig, hindi sa tinig. Nasa salita at ginagawa. Buhay bang Ama? Mga minamahal, ang mahalaga kahit ano pa ang sabihin sa iyo, sigurado kang makalalakad sa harapan ng kahit na sino dahil wala kang nilason, minura, siniraan. Kundi, ang gusto mo, maakay mo sa liwanag na nasumpungan mo, di ka man banal dahil nagpapakabanal ka pa, nasa lupa ka pa, gusto mong maging matwid sa pananaw ng Diyos na di mo nakikita. Kaysa naman, magbabait-baitan ka, magsasalita kang kabait-bait sa harapan ng kapwa mo, nakangiti ka, pagtalikod minura mo. Ang mahalaga, kaharap mo sa pagtalikod. Sinabi mo sa harap, matasambit mo. Sasambit mo sa harap, sinabi mo sa dilim, narinig sa liwanag. Buhay bang Ama? Totoo ba yaon? Kung hindi totoo para sa inyo, ang Diyos na nakarinig, totoo sabi niya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pawang katotohanan, kakapal ng nguso. Ba't kasalanan ba niya? Kung maging makapal ang nguso niya, siya ba naglikha ng bibig niya? Yan, ang kunwari mabait, pintasera pala. Basahin natin. Kala tapos na. Gusto nyo pa ba? Kung ayaw nyo, gusto ko pa. Pakinggan ninyo mula kay Santiago. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Isang nagbigay ng kautusan at isa rin ang hukom, tanging siyang may kapangyarihang magligtas at pumuksa, ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Ay, kaganda ng damit, pangit naman kasya. Hindi mo magaganang sabihin kahit na kaninong kapwa mo kung ano man siya at ano siya, kung tunay ka nang nasa katwirang mabuti. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sige. Pinahaba ang buhok, inalis ang lipstick, gasino at anong katotoo na maliligtas na ito. Kapag dyan ang kasimulaan at pamantasan ng kaligtasan,
sasabihin sa kanila, pahabain nyo na lahat ang buhok nyo. At wag na kayong lalabas, kayo'y magmongha. Buhay ba ang Ama? Subalit, dahil balibaligtarin mo man ito, ang humaba lang ang buhok na hindi dapat putulin ay si Samson. Pero kayo, hindi sinabing tularan niyo si Samson. Isa lang si Samson. Kaya kahit kalbo lumabas, kayang pahabain ng amang buhok. Kapag humaba at ayaw niyang paputol, wala kang pakialam. At kung maiksi naman ang buhok niya, o mahaba ang buhok niya, wala ka rin pakialam. Ibig sabihin, may karapatan ng sino man sa gusto niya sa katawan niya, ngunit ang sabi ng Ama, ang karapatan mo'y huwag mong palabisan dahil paglabis kinakalos. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kuwe ka, pa-eyebrow pa. Bakit? Nakalagay ba sa Biblia, huwag mag-eyebrow? Kaya sabi ko sa kanila, yung kilay niyong wala, nasa sa inyo kung inyong guhitan, huwag nyo lamang kaplastikan ng ugali na tulad ng inyong kilay plastic. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung ang kilay mo'y artificial, pati ugali mo'y artificial, ano pa mapapa sa'yo? Puro artificial na lang. Ngunit kung ang kilay mo'y artificial at ugali mo'y natural, galing sa Diyos na mapagmahal, aba, pupunta ka pa rin sa kanyang kaharian. Buhay ba ang Ama? Ang tao, wala na lang mapintas, kaya humahanap ng kapintasan. Walang makitang mali, kaya humahanap ng mali. Ang mga naghahanap ng malit kapintasan, ano? Kung itutuwid mo sana ang pagkakamali niya at di mo siya hamakit, di mo pagtatawan at sisiraan, tama yan. So, balit kung humahanap ka para siraan mo at ikwento sa kapwa mo, mali yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Para ka naman sinong matwid, banal, walang banal, walang matwid. Kaya tandaan mo, pag ang tao'y nasa pagkatao, nagkakamali ang isip niya, kaya upang di ka magkamali bilang tao, lagi mong hilingin sa Ama, Diyos ko, nasa pagkatao pa ako, huwag mong loobin, ako'y magbilang taong-tao. Pagpalain kayo, may tanong ba kayo? Wala kayong itatanong. Kung wala kayong tanong, umuwi na tayo. May bukas pa. Pasensya na po kayo. May mission po ngayon. At kayo ay nakarinig ba ng mensahe? Nakaunawa po ba? Tingnan mo, Eka, pwede pala Eka magsalita siya ng mahina. Ba't sinisigaw niya pa? Sapagkat, sige, may nananalumpati ba? Dili kaya ay nagpapahayag ng mabuti sa kapwa niya nang sinasabi niya, tandaan ninyo, kapag ang Diyos ang kinilala nyo, ay mapapanoto kayo. Baka mamaya tulog na kayo. Kung ganito ang tinig at boses nang magbibigkas sa inyo. Subalit, kung ganito, tandaan ninyo, kapag ang Diyos ang pinakinggan nyo at sumunod kayo sa inyong tuntuning binibigay niya, ay kayo'y matututo. Kung nagigising ka nun, ba? Naantok ka eh. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang liwanag sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahan at galak upang ang bawat araw nyo ay maging liwanag at tamuhin ninyo ang tunay na kaloob ng Ama. Yaong kapayapaan ng isipan at kapanatagan ng kalooban na magsisilbing daan at kaparaanan upang lalo kayong sumigla at lumakas ang katawan. Ang pananalig at pananampalataya at mabuhay ang inyong kaluluwa, lumakas ang Espiritu. Pagpalain kayo, huwag espiritu ng isa, kundi ito ng